Hindi pwedeng makaunawa yung hayop ng mga bagay na patungkol sa tao dahil wala siyang espiritu ng tao. Unawaan nyo? Ganon din naman ang mga bagay na patungkol sa Diyos ay maunawaan lamang ng espiritu ng Diyos. So hindi sapat ang espiritu natin bilang tao, hindi sapat ang pinag-aralan natin, hindi sapat ang talas ng ating pag-iisip, hindi sapat ang breathing natin. Can you say amen? It takes the Holy Spirit of God. Parang isang hiwaga, isang mahiwagang pangungusap ng Diyos ay ating maunawaan. But you know what? When God says something and He fulfills it, yun ang pinakamainam na interpretation. Then there's no more question about it dahil yung kanyang sinabi ay tinupad niya at yun ang interpretation ng kanyang sinabi. Right? Marahil nagkaroon ng maraming palapalagay ang mga tao nung marinig nila yung hula ni Isaiah for 700 years. Amen? May kanya-kanya silang opinion kung paano darating ang Mesias at kung anong ibig sabihin nung sinabi ni Isaiah at lahat, you know? Pero nung si Kristo ay mabuo sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng mensahe ng isang anghel. Amen? Anghel Gabriel, naalala niyo, nagdala ng mensahe at naniwala si Virgin Mary. Amen? Sa tagpong yun ay nabuo ang fetus sa sinapupunan ni Maria. At lumabas ang isang lalaki mula sa isang birhen na hindi nakakakilala ng sinumang lalaki. Amen. Then, nung mangyari yun, that's the interpretation of it. Wala nang argumento. Tapos na yung mga palapalagay, isang tabi ng palapalagay pagka tinupad na ng Diyos ang kanyang salita. Because that's exactly the interpretation of it. Amen. Pero, ang nakakapagtaka dito, pagkatapos i-interpret ng Diyos ang kanyang salita, meron pa rin hindi nakakaintindi. Meron pa rin hindi nakaunaw. Meron pa rin mga hindi nakaka-recognize dun sa interpretation. Diba? Gaano karaming tao ang nakakilala na si Jesus na nga ang Mesiyas? Na siya na nga yung hinula sa Isaiah. Naunawaan nyo? Ilang porsyento ng mga tao ang nakaalam? Kakaunti. Kaya nga, ang sabi ng ating propeta, ang isang hiwaga ay isang scriptural truth na dating nakatago, na ngayon ay nahayag na, pero meron pa rin nananatiling supernatural element. Amen. Na kung hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yung kapahayagan ng supernatural element na yun, hindi mo pa rin makikita yung interpretation ng Diyos. Kahit nalantad na sa iyo, nakatago pa rin kasi it has to be revealed to you personally. Right. So, napakahalaga ng kapahayagan. At I want it to be very clear, amen, na kung wala kayo nito, kung di kayo bibigyan ng Diyos ng kapahayagan, hindi nyo maunawaan ang ating pag-uusapan. Hindi magkakaroon ng kabuluhan sa buhay nyo ang pag-uusapan natin. Kaya, i-emphasize ko yan sa pagsisimula natin ng pag-aaral nitong church ages. So, ang sabi dito, the revelation of Jesus Christ. Kung pwede, i-project natin yung mga quotes dito sa church ages, you know? Church Age book. Nandito yan sa book form, pero nandun din sa message. It is not the life story of John, sabi ng ating propeta. It is not the life story of John. Church Age book. But it is the revelation of Jesus Christ in the future church ages. In verse 3, it is called a prophecy. And that is actually what it is. So ito raw, revelation, ay hindi kwento ng buhay ni Juan, kundi ito ay kapahayagan ni Jesucristo sa mga parating na mga kapanahunan ng Iglesia. At ito raw ay isang hula. Tinawag ito isang hula doon sa verse 3. At yun nga yun. This book is usually termed the Revelation of St. John. Yan ang tawag ng marami dyan kasi nakalagay. Kung titignan niyo yung Bible nyo, nakalagay, the Revelation of St. John. Pero ang sabi ng ating propeta, but that is incorrect. It is the revelation of Jesus Christ given to John.
Hindi ito kapahayagan ni Juan, ito ay kapahayagan ng Panginoong Jesucristo na ibinigay kay Juan para sa mga Kristiyano ng lahat ng mga kapanahunan. It is the only book in the entire Bible that is written by Jesus Christ Himself through personally appearing to a scribe. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagpakita kay Juan at yung libro niya ay pinasulat niya kay Juan. Yung kapahayagan tungkol sa kanya ay pinasulat niya lang kay John. So si John ay scribe lamang, hindi siya ang author. Ano ba nyo? Pwede kang sumulat habang dinidikta sa iyo yung kwento ng isang tao. Diba? Marahil hindi siya marunong magsulat, pero pwede siyang magkwento sa iyo. At habang kinukwento niya, sinusulat mo, you are the scribe, but the author really ay yung nagkukwento ng kwento ng buhay niya. Unawa nyo? So si Juan, hindi siyang author. Si Kristo ang author ng Book of Revelation. Alright? Pinasulat niya lang kay Juan. Ibinigay niya kay Juan ang kapahayagan tungkol sa kanyang sarili. Right. Sabi dito sa bandang baba, it is the last book of the Bible, yet it tells the beginning and the end of the dispensations of the gospel. Huling aklat daw ito sa Biblia, pero sinasabi nito, sinasaysay nito ang simula at ang katapusan ng mga dispensasyon ng Ebanghelyo. Yun ang sinasabi ko. Ang dispensation ng gospel ay unang-una binigay sa mga hintil, and then, pagkatapos noon ay lilipat sa mga Hudyo. Well, una, binigay sa Hudyo, tinanggihan nila, lumipat sa Hintil, pumasok ang church ages, sa dulo noon, ito ay babalik sa Hudyo. Right? Makikita natin lahat yan dito sa Book of Revelation. Now, the Greek word for Revelation is Apocalypse. Actually, ang spelling sa Greek ay A-P-O-C-A-L-U-P-S-I-S. Apocalypsis. Yun ang tamang salita sa Grego, but ito ay pwede rin bigkasin na apocalypse, para mas madaling bigkasin. Apocalypse, which means unveiling. So, ang kapahayagan daw, ang ibig sabihin ay unveiling. Ang ibig sabihin unveiling, paglalantad. Diba? Parang, ang classic example ay, kala mo lalaki dati, ay naglantad. O nagladlad, diba? That's unveiling. Diba? Meron ka ng mga napapansin dati na kakatuwa. Pero hindi lubusang lantad. May nakatago pa. Pero dumating isang pagkakataon, hindi naiwasan, nagulat siya, nagladlad siya. Revelation, unveiling. At ang sabi ng ating propeta, this unveiling is perfectly described in the example of a sculptor unveiling his work of statuary, exposing it to the onlooker. Yun daw, pinakamagandang illustration. Parang isang artwork, isang sculpture. Pagkatapos gawin ng artist yung kanyang piece of art, hindi niya kagad ipapakita sa publiko. Gusto niya magkaroon ng public unveiling. Diba? Para, kumbaga, may dating yung kanyang ginawa, di ba? Hindi magiging karaniwan na nakita na habang ginagawa niya. Nagtatago siya sa isang lugar, sa lugar ng kanyang paggawa, at naghihirap siya doon, araw at gabi. Di ba? Hindi kumakain halos, at buong isip na ginagawa ang kanyang piece of art. Pagkatapos na magawa yun, amen, ay mag-a-anunsyo siya ng unveiling sa ganitong petsa, ganitong lugar. Inimbitahan ko kayo dahil aking ipapakita sa inyo ang aking masterpiece. Diba? At lahat ng mga tao ay merong mga ideya, mga katanungan. Ano kaya iyon? Diba? At marahil, ipopwesto niya na yung kanyang piece of art doon sa lugar ng presidor, sa Buluwagan, na kung saan gaganapin ang unveiling, pero nakatalukbong pa rin. Amen? Nakatalukbong pa rin. Okay. Ano sa palagay nyo ang nandito sa loob? Maaring kamay. Diba? Ano? Meron kayo hawak yung kamay? Hindi mo makita kasi nakatalukbong eh.
Di ba? Kaya habang nakatalukbong, ito'y hiwaga. Di ba? Maraming mga haka-haka na mabubuo. Siguro may susi ng kotse. Hindi, siguro may barya. Magkano yung barya? Siguro, piso. We can only guess because it's still covered. It's still veiled. Can you say amen? Siguro ano yan, hindi barya yan. 1,000 yung hawak ni Brother Ray. Diba? Ano pa? Marami kayong mabubuo kasi hindi nyo nakikita eh. Pero sa panahon ng unveiling, praise God, gagawin ng artist, tatanggalin yung lambong. Ia-unveil na niya. Handa na kayo? I-unveil na niya. At pagka tinanggal niya yung lambong, wala, nakaporma lang palang may hinahawakan yung kamay ni Brother Ray, pero wala siyang hawak. Pero dating nakatakip ngayon, nabuksan na ngayon, wag na kayong magbigay ng opinyon. Kamay lang yan. Wala siyang hawak na piso, walang 500, walang 1,000, walang susi. Kamay lang na kunyari may hawak. Dating may lambong, it's now unveiled. And so, this is the revelation of what is previously hidden. So, yun daw ibig sabihin ng unveiling. Simple lang, ano? Dating nakatago, ngayon ay nalantad para hindi na kayo magtanong. Sabi dito ng ating propeta, tuloy natin. So, it means apocalypse, which means unveiling. At sinabi na natin illustration, it is an uncovering, revealing what was previously hidden. Now, the uncovering is not only the revelation of the person of Christ. So ito ang gusto kong pansinin yung lahat. Hindi lang ito revelation ng parating na kapanahunan ng iglesia. It's not just the person of Christ, but it's Christ in the bride. Amen. Sa panahon na kung saan nakikipag-deal siya sa Gentile world. Okay, so, importante yun, natandaan nyo, hindi lang revelation ng kanyang persona, kundi revelation ng kanyang mga gawa sa mga parating na kapanahunan ng iglesia. Sabi niya, the importance of revelation by the Spirit. Dito ko kinuha yung aking subject. The importance of revelation by the Spirit to a true believer can never be overemphasized. Ano ibig sabihin nun? Ang kapahayagan daw, napakahalaga para sa isang tunay na mananampalataya. Na kahit na pagdiinan mo ng gusto, hindi mo pa rin yun na pagdidiinan ng sobra. O hindi mo pwedeng sabihin, nasobrahan na ako ng pagbibigay diin sa kapahayagan. Hindi mo pwedeng sobrahan ng pagbibigay diin dahil talagang napakahalaga ng kapahayagan para sa isang tunay na mananampalataya. Ano susundan nyo? In other words, kahit na pagdiinan ng gusto ng preacher, amen, hindi pa rin sapat yung pagbibigay diin niya. Ganoon kaimportante ang kapahayagan para sa isang tunay na mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka tunay na mananampalataya, hindi mahalaga sa iyo. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ganoon yun kaimportante. You can never overemphasize it. Revelation means more to you than perhaps you realize. Isip niyo ba yun? Ano ba yung kapahayagan na yan? Palagi ko na lang naririnig yan sa church You see? Hindi mo na pagtatanto ang halaga nito sa iyo. Personally. Diba? Mas mahalaga ito kaysa dun sa iniisip mong kahalagahan nito sa iyo. Hallelujah. Makikita natin yan kung bakit ganyan ang pagkakasabi ng ating propeta. Now, sabi niya, I'm not talking about this book of Revelation and you. I am talking about all revelation. Alright, so ang pinag-uusapan natin ay hindi lang ang Book of Revelation dito. Pag sinabi kong ang kahalagahan ng kapahayagan, hindi lang ang kahalagahan ng Book of Apocalypse ang aking sinasabi, kundi ang kahalagahan ng lahat ng kapahayagan. Okay? Sabi dito, it is tremendously important to the church. Do you remember in Matthew 16 where Jesus asked the disciples this question, who do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, and some Elias, and others Jeremiah, or one of the
prophets? He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon